Ito ang Masjid Sadiq, ang pinakamalaking mosque sa buong Pilipinas na matatagpuan sa parting Mindanao sa Zamboanga City. Kaya ngayong February 21, 2026, samahan nyo kaming bisitahin ang pinakamalaking mosque na ito na matatagpuan sa Mindanao ngayong mabiyayang buwan ng Ramadan. Maraming haka-haka na ang Zamboanga City raw ay magulong lugar. Ako si Kyle at isa ako sa magpapatunay na ang Zamboanga City ay isang payapang lugar. Morning everyone, we just landed at Zamboanga International Airport, Cebu Pacific Air. Welcome to Zamboanga. Malalapag lamang natin sa paliparang pandaigdig ng Zamboanga, maligayang pagdating. Ito ang Sadiq Grand Mosque. Ito ay inaasahang magiging pinakamalaking mosque sa Southeast Asia kapag natapos ito. At ito ay matatagpuan sa Zamboanga City sa parting Mindanao. Ako si Muhammad Khair, isang balik Islam na lumaki sa Metro Manila. Maraming haka-haka sa Manila na ang Zamboanga City raw ay magulong lugar. Pero sa ilang araw na pananatili namin dito, saksi ako kung gaano kapayapa at gaano kaganda dito sa lungsod ng Zamboanga City sa parting Mindanao. February 21, 2026, buwan ng Ramadan, lumipad ang aming team mula sa Arena Blanco patungo sa Masjid Sadiq dahil naisipan namin na doon na lang mag-iftar pagtapos namin mag-ayuno at pagsagawa na rin ng mga pagdarasal sa loob ng masjid. Kulang sa lakit alternator. Mga 10 minutes. At least din labayan na rin. Ako nini. Kaya may bet to bukat to. Tulad. And wow. Matapos ng aming ilang minutong biniyahe mula sa aming pinanggalingan patungo sa aming pupuntahan, alhamdulillah kami ay ligtas na nakarating sa aming pupuntahan. Assalamualaikum. Itong masjid ay larawan ng pagsamba. Maraming haka-haka ang naririnig natin patungkol sa masjid na may mga krimen daw na nagaganap sa loob nito. Ipinapakilala ng ibang mga tao na ang Muslim ay masasamang tao, brutal, kriminal. Ngunit kung ating susuriin lamang ng maigi ang kahulugan ng salitang Muslim, ito ay wikang Arabic na nangangahulugan ng taong sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa nag-iisang Diyos na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa likod ng mga paninira laban sa mga kamusliman, sa pagpapakilala sa kanila ng media bilang maruming tao, ito ang ginagawa ng mga kamusliman sa loob ng masjid at sa tuwing dumarating ang buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, sa bawat mosque ay may mga libreng pagkain o libreng pagpapa-iftar. At ang kahalagahan ng pagpapakain sa mga taong natapos mag-ayuno, sila ay nakakakuha ng gantimpala katulad din ng gantimpala ng mga taong pinakain nila na natapos mag-ayuno. Kagaya na lamang mula kay Zaid bin Khalid al-Juhani, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang magpa-iftar o magpakain sa isang taong natapos ng mag-ayuno, mayroon siyang matatamo na gantimpalang katulad ng gantimpala noong nag-ayuno na yun na hindi mababawas sa gantimpala ng taong pinakain niyang natapos ng mag-ayuno kahit nakaunti lamang. So napakalaki ng gantimpala ng pagpapakain ng iftar o pagpapa-iftar sa mga taong natapos ng mag-ayuno. Kaya sa buwan ng Ramadan, sa mga mosque na makikita nyo, may mga nagpapakain dito o mga libreng pakain at sila ay naghahangad ng napakalaking gantimpala mula kay Allah. Hindi nawawala sa darating kinain ni Mary, yung pinanganak na si Jesus.
Pagkatapos mag-break ng fasting, kinakailangan na namin pumasok sa masjid upang magpahinga ng kaunti habang hinihintay ang hudyat. Isang hudyat na pag isinagawa at narinig, ibig sabihin ay itatayo na ang pagdarasal para sa Salatul Maghrib. Kung mapapansin nyo, ang tsinelas o mga sapatos ay hindi pinahihintulutan ipasok sa loob ng masjid o ng mga moske, sapagkat ito ay lugar ng pagsamba at kailangan na manatili ang kalinisan dito. Kung babalikan natin ang kasaysayan sa panahon ni Moises, pinatanggal sa kanya ng Diyos ang kanyang sandalyas sapagkat siya ay tutungtong sa banal na lugar. Maging sa Biblia na matatagpuan natin sa Exodus chapter 3 verse 5, sinabi ng Diyos sa kanya na huwag kang lumapit. Tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat ikaw ay nasa banal na lugar. Sa mga oras na ito ay isinagawa na ang ikama, isang pagtawag na nag-aanyaya sa pagdarasal at sa tagumpay. Pagdarasal sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ng mga naunang propeta, kagaya nila Abraham, Noah, David, Solomon, Moises, Jesus Christ at Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Sa mga oras na ito ay natapos na idaos ang isang pagdarasal. Oh, nakapagtataka ba? Bakit parang wala kayong nakitang krimen sa loob? Ang ipinapakilala ng media na mga mamamatay tao, brutal, masamang tao, kriminal, na sa loob pala nito ay kabaliktaran ang masasaksihan ninyo. Mga taong naghahangad ng kapatawaran mula sa tagapaglikha, mga taong nagsisikap sa mga pagsamba, mga batang naglalaro at labis ang tuwa, mga taong nagsusumikap at gumagawa ng mga pagsamba dahil sila ay pinaabot ng Diyos sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Tao po kami, nagkakamali, at yun ay parte ng pagiging tao namin, pero di namin hangad na manakit ng kapwa. Ang nais namin ay kapayapaan para sa kung sino mang nakasasalamuhan namin. At hindi makatarungan na kapag ang isang Muslim ay nakagawa ng isang pagkakamali ay nilalahat na ninyo na ang gawain namin ay katulad ng gawain niya. Ang Islam ay nag-iisang tamang relihiyon na nagmula sa dakilang tagapaglikha. Kanyang sinabi sa kanyang banal na kasulatan na kanyang ipinahayag sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Sa araw na ito aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo at ikinalugod na itinalaga para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. At ang Muslim ay isang taong sumusunod, sumusuko, tumatalima, nagpapasakop sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha. Ako po si Muhammad Khair Puwa, isa sa mga nakasaksi na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan at ang lungsod ng Zamboanga ay isang payapang lugar.
Pwede na kayo? Sabi ko lang ata. Ayaw, tayo tatlo. Tara, tara. Lakad tayo pa diretso pa ganun. Okay. Yan. Hala. Tapos yung saan yun? Lakad tayo. Sabay-sabay ah. Ikaw sa gitna. Okay. Siya no? Turutin. Ah.